Tungkol pa rin po sa Pinoy Seafarers, makakausap natin via Zoom si Attorney Dennis Gorecho, isang seafarers advocate. Magandang gabi po, Attorney Gorecho. Magandang gabi po, Sir Dong, at sa mga ating nakikinig. Attorney Gorecho, kayo po ay tumutulong sa mga Pinoy Seafarers sa panawagan nila na tanggalin at wag isingit ang escrow provision sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Bakit po ba makakasama at magpapahirap ito sa ating mga marinong Pinoy? Ang Magna Carta kasi in the first place, ano yan sa labor legislation. So kung labor legislation yan, ang laman niyan ay dapat in favor of the seafarers. Tandaan natin, matagal na namin sinasabi na ang escrow account ay meron niyang constitutional issue, meaning it will violate the constitutional provision ng Equal Protection Clause ng lahat ng labor or lahat ng tao sa pantay-pantay na status ay dapat pare-pareho ang benefits na binibigay, pare-pareho privileges. Under sa escrow provision na to, ang seafarer kapag nanalo yan sa NCMB or NLRC, hindi agad-agad niya makukuha yung kanyang award dahil ilalagay nga to sa tatawag na escrow. I-deposit yan. Escrow, ilalagay sa isang bangko, yung disputed amount ay ipaparada, ilalagay nila doon. Tapos hindi mo pwedeng galawin yan hanggat umabot ka ng Supreme Court or magkaroon ng decision appellate court. Anong issue dyan? Bakit mo ihiwalay ang mga seafarers sa karapatan ng mga manggagawa? Kung ang isang seafarer ay maghahabol, kailangang ibigay mo rin ang kanyang kapantay na karapatan sa ibang manggagawa. Kasi sa escrow provision na to, ang mga seafarers hindi niya makukuha, unlike ang ibang workers na land-based or local workers, pwede na makuha. So, under the Constitution, magkakaroon ng violation yan. Kasi tulad ng binanggit kanina, ang isang kaso, umaabot yan on the average 7 to 10 years. And before mo makuha yung award na yan, kung ilalagay mo doon sa escrow provision, marami dyan ay mababauna sa utang. Okay. So pagdating sa labor... Yes, sir. Yes, Attorney Gorecho, sa dokumento kasing nakuha po ng mga grupo ng mga seafarer, na-discover nila itong fiduciary account. May pagkakaiba po ba ito sa escrow provision? Actually, wala. Kasi pag binasa mo yung bagong version ng ngayon, is pinalitan lang talaga yung escrow and fiduciary. Ilalagay mo lang din uli doon sa bangko yung amount na disputed. So, ganun pa rin ang labas niyan. Pareho pa rin ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng galawin hanggang umabot ng Supreme Court o ng Court of Appeals at magkaroon ng decision. So, hindi pa rin siya magagamit ng seafarer natin. Attorney Gorecho, ngayong Martes na po yung Bicameral Conference Committee para sa Magna Carta. Ano po yung hamon at panawagan natin sa ating mga kongresista at senador, lalo na po kay Senador Raffy Tulfo na nangako simulat sa pool na hindi niya hahayaang makalusot ang escrow provision. Attorney. Sana ang ating mga senador ay manindigan sa kanilang version ng Magna Carta. Kasi sa version nila ay wala ang escrow provision. Unlike dun sa House of Representatives, nandoon siya. Sana sa ating bicameral, panindigan ng ating Senado na ang Senate version ang magiging batayan ng ilalabas na batas. Kasi yung binabanggit nga natin binabanggit ng court sa UPL versus Becerril case, huwag natin i-penalize ang mga seafarers dahil lang sila yung naghahabol ng kanilang disability benefits. Dahil ito ay kailangan natin sila ay tao lamang. Alright, maraming salamat po, Attorney Dennis Gorecho.